Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Yung? Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Pagkatapos nyo nagpulburon, pagkatapos nyo kumain ng pulburon, binasa nyo. 4,000 pages, maniniwala ho kayo, babasahin ng mama na yan. Anak ng tokwa. Sa sobrang tamad ho niyang si Marcos Jr., pinupuntahan lang ho niyan, puro concert at party. Grabe ho talaga tong si Marcos Jr. Dito sa speech niya na to, iba na naman ho trip niya. Kesyo ibinibida niya, binasa niya daw ho yung 4,057 pages ng GAA. Wala daw ho siya nakitang blanco. Sino ba nagsasabing merong blanco doon? Iba na naman ho ata trip niya. Yan ang problema. Baka pati mga electric fan dyan sa dyan sa Malacanang, yun ang mga pagdiskitahan mo. Hinay-hinay ka lang, Brad. Ha? Intindihin mo kung ano yung kinikwestiyon ng sambayan ng Pilipino. Basahin mo yung reklamong hinihain sa Supreme Court. Wag yung kung ano-ano mga pinagsasabi mo sa mga speeches mo. Ito talagang mama na to. Yes, yung binibida niya, binasa niya daw yung 4,057 pages ng GAA. Wala daw siyang nakitang blanco. Kaya naman dito sa video na to, sasalansanin ho. Nitong si Atty. Torion, palakpakan, ha? Sa unang pagkakataon, maririnig na ho nating formal ang mga plataforma netong si Pastor Apollo Kibuloy at walang ibang magdi-deliver niyan kundi kanyang legal counsel na itong si attorney. Ito para makita nyo mga kababayan. Ito si Atty. Torion. Yan ho ginanap sa pagtitipon ng PDP laban dyan sa Davao City. Pinanood nyo ho kagabi yung speech nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan ho nagsalita. Itong si Atty. Torion, representante ho siya nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag niyo hong kalimutan, number 53 sa balota, ha. Pagkatapos yun si Tatay Digong, si Atty. Vic Rodriguez, tapos susundan ho siya nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago ho yan mga kababayan, bago mapasarap ang ating kwentuhan, number 56 naman ho, itong si Atty. Vic Rodriguez, ha? Kung bago lang ho kayo sa PH Update, alam nyo na kung gagawin. Number 53. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, wag na ho tayo magpatumpik-tumpik, no? Dahil napakarami ho nating tatalakayin dito sa video na to. Unahin na ho muna natin itong balita ng News 5. Eto, pakinggan natin ito mga kababayan. Muling nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na walang blankong item sa nilagdaan niyang higit 6 na trilyong pisong General Appropriations Act. Sa kanyang speech sa National Convention of Lawyers sa Cebu kanina, tila nainis na ang Pangulo sa mga kritikong nagsasabing may blankong item sa 2025 national budget. Giit ng Pangulo, noong nakaraang buwan, binasa niya ang higit 4,000 pahina ng GAA. Pagkatapos nyo nagpulburon, pagkatapos nyo kumain ng pulburon, binasa nyo. 4,000 pages, maniniwala ho kayo, babasahin ng mama na yan. Anak ng tokwa. Sa sobrang tamad ho niyang si Marcos Jr., pinupuntahan lang ho niyan, puro concert at party. Pero para basahin ang GAA na merong 4,057 pages, ha? Yun yung eksaktong numero ng pahina na binanggit nitong si Marcos Jr. Mga kababayan, ganito lang naman ho kasimple yan. Bakit mo pa itinalagay ang si Ralph Recto, meron siyang secretary, yan si Pangandaman, meron siyang mga utusan o kung sino pa man ang mga julalay mo dyan sa Malacanang na sila ang sisiyasa dyan at sila ang kumbaga magsasabi sa iyo kung merong problema yung GAA na yan. Maniniwala ho ba kayo mga kababayan, yung mama na yan, babasahin yung 4,057 pages ng GAA? Magpapabida ka na lang, sablay pa. Pwede mo naman sabihin na siniyasat namin na maigi yung 4,057 pages ng GAA, wala kaming nakitang blanco. Pero wag mo kaming paandaran na binasa mo lahat yon. Sigurado ka, binasa mo lahat yon, Brad. Nantokwa. Mapanggang sa ngayon, dinadaan mo pa rin kami sa mga pambubudol mo. 2025 na ho tayo. Kung noong 2022, naisahan mo yung marami sa ating mga kababayan, isa na tayo doon, no? Naisahan mo. O dito sa isa na to, hindi ka na makakaisa, Brad. Tapos na ika nga. Lahat ng pambubudol mo, kumbaga meron na kaming ika nga kontrabudol ngayong mga panahon na to.
Nandyan na yang si Senator Philip, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan si Atty. Vic, Congressman Rodante Marcoleta. Yan ho yung mga kandidato na kontrabudol, ika nga. Ay, si Tatay Digong, yan ho ang kontrabudol. Kumbaga, panlaban ho natin sa budol yan. Kasi pagka ho yung mga yan, hindi ho natin sinundan, hindi ho natin na pinaniwalaan ngayong papalapit na eleksyon, para rin ho tayong nabudol. Parang yung nangyari noong 2022 presidential election, mauulit lang ho ngayong 2025 midterm election. Pagka hindi ho natin binoto yung mga kandidato na sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga inendorso niya na yan, kung pagka ho hindi natin kinampanya sa mga kamag-anak ho ninyo at hindi natin binoto, parang naulit ho, nag-deja vu, ika nga. Yung nangyari noong 2022 presidential election. Sinabi ni Tatay Digong, huwag niyong paniwalaan yan, bangag yan. Di ba? Ngayon, meron ho siyang ini-endorso. Malamang sa malamang, yung mga ini-endorso niya na yan, mga bangag din yan. Yung kay Marcos Jr., mga mahihilig din sa pulburo niyan. Di ba? Anong nangyari kay Cathy Binag? Di ba? Noong nakita nila na hindi sasabay itong si Ma'am Cathy B sa trip nitong mga bangag na to, anong ginawa ho nila? In-isolate ho siya, kumbaga inalis ho siya sa grupo. Kaya yung mga napasama sa grupo na yan ng senatorial candidate ni Marcos Jr., malamang sa malamang, mahilig din sa pulburon yan. Malamang kasi langan naman pagka nagja-jamming sila, tumitira sila ng Goldilocks, alam nga naman, ikaw di ka titira. Ganun lang naman ho yun, mga kababayan. Kaya sigurado ho tayo dito, karamihan dyan, nagpupulburon yung mga yan. Pinag-aralan niya raw itong maigi. May ilang probisyon siyang binito, pero wala raw talaga siyang nakitang blankong item. Matatandahang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo para ipawalang bisa ang GAA dahil ito raw ay illegal at hindi umano na ayon sa batas. Mamaya. Kasi yung mga kinausap ni Marcos Jr. dito, tingnan nyo ho yung pagmumukha nila Leonen. Ang mga taga-Supreme Court. Tingnan nyo ho yung mga pagmumukha nila. Hindi ho sila natutuwa kay Marcos Jr. Mamaya ho, papakita. So for those of you, and up to now, I cannot find those Panoorin na ho natin yung kabuuan ng speech nitong si Marcos Jr. Bangag. Ito, pakinggan ho natin mga It is kababayan. an honor and a pleasure, and with a little trepidation, that I stand before you today, because you are our agents of justice, who, whether by choice and necessity, have dared to be able to go through voluminous tomes, read through 100-page contracts without falling asleep. And that alone deserves already applause. But let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Di palakpakan ho natin siya. Palakpakan ho natin itong si Marcos Jr. Binasa mo pala, Brad, Binasa niya ho yung 4,057 pages ng General Appropriation Act. Because I reviewed it, analyzed it, and, yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure Teka lang. Di ko napakita yung pagmumukha nila Leonen dito Ulitin ho natin Ayan ho, mga kababayan. Yan, mga taga-Supreme Court yan. Tingnan nyo, hindi ho sila natutuwa sa mga nakikita at sinasabi nitong si Marcos Jr. Lagot ka Marcos Jr. Pagka nagkaaroon na ng pag-uusap dyan sa isinampa nitong si Atty. Vic at nitong si Congressman Ungab dyan sa Supreme Court, naku, may kalalagyan ka. Marami ho kasing dapat ipaliwanag ang administrasyon dyan. Alam na nilang palsipikado, alam na nila na merong linabag itong mga congressman na bumalangkas dyan sa 2025 budget, pero pinirmahan pa rin ho niya. Oo, nagbito siya para hindi masyadong obvious
para kahit papano makampante yung ating mga kababayan na yan. Nagbito na ako yung mga pinapalusot nitong mga walang yang congressman na to. Good cop, bad cop ho sila, no? Kunyari nagpapanggap na good cop tong si Marcos Jr. pero pare-parehas lang yung mga walang yayang mga yan. Kaya wag ho kayong maniwala. Yan, mga taga Supreme Court yan. Etong mama na to, ito ba yung tagapagsalita ng Supreme Court ngayon? Nakalimutan ko na pangalan nito pero ito, lahat mga yan, taga Supreme Court ho yan kung di ho tayo nagkakamali. Tuloy ho natin. And 25. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking. But I really am convinced that they simply do not exist because Wala naman kami sinasabing nasa GAA 'yun. 'Di ba? Wala naman nagsasabi na nasa GAA yung mga nawawalang mga blanco sa diyan sa BICAM. Hindi naman GAA yung sinasabi namin, sir. Ikaw naman hanggang kaharap mo na mga abogado, bubulahin mo pa. Yan ang problema pagkabangag. Yung self-confidence to the moon. 'Di ba? Di niya naisip na mga abogado yung kaharap niya, hindi niya basta-basta mabubula. Pero still, pinagpatuloy pa rin ho niya kasi bangag nga ho siya. Diba? Ganyan ho katindi yan. Dahil nga naman bangag, kahit na alam niya di siya makakaisa, ipagpipilitan pa rin niya. it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine Sa panahon mo, sir, sa panahon nyo, ang naging trabaho ng presidente parang palamuti ho siya no? Parang palamuti ang nangyari, yung mga nakapaligid na ulupong sila ang tumitimon, kagaya nitong si Lisa, yang si Tamba, at lahat ng oportunistang nakapaligid dito kay Marcos Jr. Kasalanan naman ho niya. Kasi simple lang naman niya, kung di talaga niya kaya, hindi naman niya si BP anytime, kahit madaling araw nga tawagan niya si BP, sabihan niya lang na, hindi ko na kaya, ikaw na magpresidente. Masyado na akong nalululong sa pulburon, magpaparehab muna ako. Di ba? Ganun lang naman o kadali. Wala na puro pulburon na lang nasa utak nitong mama na to. Kaya yan nangyayari sa ating bansa. Nagkakahendot-hendot ho. Nakita nyo naman mga kababayan, pagka umulan, mark my word, sigurado, lulubog. Lulubog ho mga kababayan. Ngayon, swerte-swerte yan Kumbaga, swerte itong administrasyon Hindi na i-emphasize ang kapalpakan nila dyan sa flood control na yan. Pero 100%, tandaan nyo ho ito mga kababayan. Pagka bumagyo, umulan ng malakas, kung yung mga lugar na nung nagdaang taon lumulubog, doblehin nyo pa ho yung mga lugar na yun. O yung kung iniisip nyo dati hindi kayo nalulubog, abangan nyo lang ho. Pagka panahon na ng La Nina, sigurado ho, maglalabasan na naman yung mga kakurakutan ng mga nakapaligid na yan kay Marcos Jr. Kinukonsinte. Ang presidente, walang malinaw na programa panlaban sa korupsyon. Kaya lahat na lang ng mga gusto mangurakot, talagang hay-hay ho ngayong mga panahon na to. Kumbaga, okay lang, presidente nga di ba? Hindi nga siya nagsasalita about sa korupsyon Ano lang siya, basta topic lang niya mga Duterte, sa administrasyon ang banat lang talaga kung paano mapababa taripa. Yan makapamigay ng ayuda. Yun lang ang pinagkaabalahan ng bangag na yan. Kaya para sa mga kababayan natin, maghanda-handa na ho kayo. Bili na ho tayo ng medyo madami-daming salbibida. Pagka panahon na ng La Nina, panigurado ho, 100%. Marami na naman lugar sa Pilipinas ang paniguradong lulubog. print is alive in my office as well. Today, at the 20th National Convention of the Integrated Bar of the Philippines, or IBP, you convene to reflect on the critical role that you play in shaping the legal landscape of our nation. There is no better moment than this to reaffirm our shared commitment to the rule of law, a commitment to ensuring that justice remains the bedrock upon which our democracy stands strong and unshaken. This year's theme, From Milestones to Horizons, Strengthening the Future of the Legal Profession, is both a rallying call and a profound challenge. I have always held deep respect for your profession, not only because of its role in our society, but also
because of the example set by the lawyers that have surrounded me all my life. To begin with my father, all of those who assisted him during his time in government, and to the point that Okay, wala na ho tayong wala na hong kwenta yung mga sasabihin ni Marcos Jr. dito. Puro pambobola na lang ho ito. Punta ho tayo dito, yan, sa mga gustong makarinig ng plataforma nitong si Pastor Kibuloy. Ano pa ho bang hinihintay nyo? I-share nyo na ho itong video na to sa mga mahal nyo sa buhay. At kung gusto nyo magkaroon ng tunay na pagbabago sa Senado, tayo ho'y naniniwala na yang si Pastor Apollo Kibuloy, kung sakaling mapunta yan sa Senado, malaki ho ang may aambag niya sa ating bayan. Kahit hindi ho kasi yan nabibili ng pera, iyaan yung mga kandidato na hindi mo mabibili ng pera. Baka dodoblihin pa niya yan. Di ba? Ilang bilyon? Meron akong 100 bilyon. Hindi naman ho. I mean, si Pastor Kibuloy kasi mayaman yan eh. Kaya hindi na pera yung niyan, nasa utak niyan. Kasi mga programa niya sa SMNI, programa niya sa simbahan niya, puro nation building. Kung paano makakatulong, hindi ho kung anong makukuha nila sa pamahalaan. Ang mama na yan, ang iniisip ho, kahit anong ginagawa niya, mapa sa simbahan, yung mga active na KOGC member, lagi hong merong tree planting activity, clean up drive. Kahit hindi pa ho siya tumatakbo, ginagawa na ho talaga ng ng KOGC. Meron din ho siyang yung tipong diyan sa SMNI, yung talaga panlaban sa mga sa mga makakaliwa. Napakaganda ho nun. Tayo ho talaga bilib na bilib doon sa advocacy ni Pastor Apollo Kibuloy na yun. Isa ho yun sa mga dahilan kung bakit ho natin siya sinusuportahan. Ito totoo to kasi talagang galit ho tayo sa mga makakaliwa na yan. Kasi panggulo yan mga perwisyo ho yung mga yan. Talagang suportado ho natin yan si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit noon pang mga panahon na talagang namamayagpag pa yan kay SMNI, talagang nation building ho talaga ang tinutumbok nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ho niya iniisip kung anong makukuha niya sa pamahalaan, di kagaya ng mga politiko dyan, yung pabor, impluensya, kapangyarihan, pera, ayuda o kung ano pa man. Iniisip po niyan kung anong maiaambag niya sa ating bansa. 'Di ba? Napakasarap magkaroon ng leader na merong ganong pangarap sa Pilipinas. Ayan, si Attorney Jimmy. Hindi din ho niya iniisip kung anong makukuha nila sa pamahalaan, kung anong maiaambag nila. Yun ang nasa utak ng mga kandidato natin na pagkasenador. Pakinggan ho natin itong si Attorney Torion. Yung He did not do. How many filed cases against him? Kung mababasa ninyo, isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya. Ang nag-file ng kaso sa kanya, naisyuhan na po ng warrant of arrest ng libel, at saka nag-file lang po noong that's incident. I could not details because I am subjected to sub judice rule, but this I can say as his lawyer. He is innocent. And because of that, he has been made the poster boy of political persecution in our country today. And that is why, to represent those who are actually downtrodden, to represent those who are abused, he decided to join the political race in order not only to give voice to all those who are victims of the weaponization of the law, but also to advance what he believes to be the best for our country. Kaya nga, akin po kayong nire-request from the bottom of our hearts. Hindi na po tayo mag-atubiling suportahan si Pastor Apollo Kibuloy. Siya po ay pastor, ako po ay isang Muslim. Balik Islam po ako sa lahat po ng ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And even if I am a Muslim, I have been his lawyer for many years. I have been with him, talking to him, conversing with him. And I do believe in my heart that if you will place him in the Senate,
he will be able to advance not only the interest of us, the downtrodden, but likewise, he will advance the progress of this country. Why? Why do I say that? Ano po ang pruweba natin? Kasi kung mag-manifest ka sa korte, kailangan ka ng ebidensya. Wala na po tayong kailangan na ebidensya. Tingnan niyo po ang katauhan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Tingnan niyo po ang KOJC. He started from scratch. Yet, he was able to make KOJC one of the leading religious organizations in the country. He has led so many people out of ignorance by making them scholars. He has led many youth to be gifted with education. He has fed many children and he has helped many poor countrymen of ours. So, kung kailangan po tayo ng Exhibit A na walang bahid na korupsyon, si Pastor Apollo Sikibuloy na po iyon. Pwede Palakpakan ho tayo, palakpakan. Tayo ay naniniwala dyan. Walang bahid ng korupsyon. Si Pastor Apollo Kibuloy ho yun. Naniniwala ho tayo dyan kasi kung kurakot yan, hindi ho lalaki yung KOJC. Hindi ho lalaki yan. Panigurado, 100%. Pagka-korap ang leader, hindi ho yan mapupunta sa iba't ibang mga bansa. Hindi ho magkakaroon ng napakagagandang pasilidad dyan sa Davao. Hindi ho magkakaganon. Magkakaroon ng TV and radio station. Hindi. Pagkakurakot, malabo hong mangyari yun. Ibubulsa lang ho ng leader pagka nakakita ng pera, sigurado, diretso yan sa bulsa. Pero dahil lang si Pastor Apollo Kibuloy, gusto ho niyang makatulong. Doon sa kapasidad niya bilang pastor, noong hindi pa siya tumatakbo, nung hindi pa siya nakakulong. Pero ngayon, iba na ho eh. Kumbaga, ang ating bansa naghahanap na, sabik, ng magkaroon ng leader na kagaya nitong ating 53 sa balota, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Actually, isa ho ito sa video na to na talagang tinutukan natin yung mga plataforma nitong si Pastor eh. No, kaya naman sa mga kababayan ho natin dyan, pakishare ng video na to para mas makilala ng mga kababayan natin kung sino nga ba itong si Pastor Apollo Kibuloy. Taliwas ho sa pagpapakilala sa kanya ng mainstream media. Doon na lang, kung hindi ko kayo naniniwala sa pananampalataya niya, rinirespeto ko kayo doon. Pero doon sa pagiging matuwid niya at hindi makati ang kamay niya pagdating sa pera, doon ho, magagaranti ako sa inyo yon pagdating kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating ho doon sa pananampalataya, magkakaiba ho tayo. Abogado niya nga, Muslim eh. Hindi naman ho siya KOJC member, ika nga. Isa ho siyang Muslim. Pero pagdating doon sa sa prinsipyo, doon sa kanyang paninindigan, ayan si Pastor Kibuloy, doon ho natin maaasahan. Yun ho ang ating sigurado dito. Kung pagdating sa pananampalataya, isang tabi ho natin yan. Kung hindi kayo naniniwala dyan, karapatan nyo ho yan. Pero doon sa niya, pagiging matuwid na Pilipino, hindi magnanakaw, ika nga. Ayun, sigurado ako doon. Hindi magnanakaw yung mama na yan. 100%. Ang gusto lang ho ng mama na yan, maging boses ng katarungan, ika nga. Kumbaga, maging boses ng mga ordinaryong Pilipino sa Senado. Maging boses ng mga naaapi. At para naman doon sa mga nang-aapit ng ungurakot, ito nang magiging kilabot nyo, si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba nating suportahan si Pastor Apollo Sikibuloy? Sigurado yan. Siya po ay hindi lamang kaibigan ng ating minamahal na presidente. Para na po siyang kapatid. Siya po, kung siya ay iyong kaibigan, maski na po ano ang i-offer ng kabila, siya po ay tatayo sa iyo. Bakit? Ganun po ang pagkatao ni Pastor Apollo Sikibuloy. Palakpakan ho, palakpakan. Malalim yun malalim yung sinabi na yun itong si Atty. Torion. Kahit ano pang i-offer sa kanya ng kabila, hindi ka ho niya iiwan. Grabe itong si Pastor Kibuloy. Grabe. Teka, suot ko itong bowler ko. Kakalimutan ko kasing isuot eh. Yan. Pag ko kasi bumababa tayo, pagka naliligo, iniiwan ko ito sa taas eh.
No, baka mapigtas, isa lang to eh. O, ayan, tuloy ho natin. Dahilan nga sa kanyang pagmamahal sa ating Presidenteng Duterte, siya ngayon ay nakakulong. Lahat po ng assets niya, pati nga po aking bangko po, aking bank deposit, frozen po lahat. Grabe. Lahat po ng kanyang mga corporations na mga assets, frozen po lahat. Alam nyo, yung SMNI, sarado po, pero marami kaming ginagawang paraan para makapagpadala pa rin ng balita sa inyo, para mabigyan po kayo ng boses sa inyong kampanya at para marinig ang mga taong walang boses sa ngayong administrasyon. Saludo You know- sa SMNI. Saludo. At ito, naniniwala tayo kahit hindi tatakbo itong si Pastor Apollo Kibuloy, gagawin pa rin ho ng SMNI yan. Maniwala ho kayo, kahit hindi tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy, dahil nga ang target ho nila nation building. Gusto ho nilang makapag-ambag sa pamahalaan. Hindi kagaya ho ng mga nasa mainstream media, iniisip lang nila kung paano sila kikita. Yan ang kaibahan ng SMNI diyan sa mainstream media. Kahit hindi tatakbo ng pagkasenador si Pastor Apollo Kibuloy, tayo ay naniniwala kung anong ginagawa nila ngayon na paghahatid ng balita, pag-i-interview sa mga... Gagawin ho nila yan. Baka mas malaki pa nga kasi hindi nakakulong si Pastor. Hindi nangyari lahat ng aberya na to. Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit pinakulong itong si Pastor Kibuloy. Pero still, napakalakas pa rin ho ng mga taga-suporta ng SMNI. Marami pa rin hong nanonood. Kahit na yung mga social media account nila, naka-shadow ban ho. Pero yung iba naman, yung ibang mga nagsishare, yung ibang mga platform ng Banateros, doon na lang pinapanood ng ating mga kababayan. Pero marami pa rin naman hong nanonood. Yung inihahatid na balita, update nitong SMNI, napakalaking bagay ho. Sa totoo lang mga kababayan. Yung pagbibigay ng komento, ng kanilang mga anchor, yung pag-i-interview nila sa mga politician ngayong mga panahon na to, napakalaking bagay ho noon. Napakalaking bagay ho nun. Kasi yung mga maririnig natin sa SMNI, hindi ho natin naririnig yun sa mainstream media. Sa mainstream media, meron ho silang isang naratibo. At yung naratibo na yon, meron hong kumukumpas. Diyan sa KOJC, diyan sa SMNI, kung ano ho ang totoong nangyayari sa ating bansa, yun hong ating nakikita at naririnig diyan sa stasyon na yan. Kaya kung di pa ho kayo nakasubscribe, ano pa kung inihintay nyo? Malamang sa malamang, pinapanood nyo yung mga mainstream media, no? Wag na ho kayong manood nun. Kasi marami hong kulang na balita doon. Marami hong kumbaga, kargado na yon. Kung ano lang gustong maipakita ni Tamba sa inyo, yun lang ho nakikita nyo. Kung ano lang ho yung gustong maparinig sa inyo ni Tamba, yun lang ho maririnig nyo. I don't have to tell you, has already proven to be the most rotten administration in the entire history. Why? Because look at our funds, they are all missing. No explanation. Look at our gold, it is missing. No explanation. It is only saying that we have to do it because it is in accordance with the job of the BSP. Look at our other fundings. No investigation that has been done. Instead, the investigation has been done is towards the political persecution of our beloved Vice President and our President of the Republic of the Philippines. Sigurado po ako, pag ilagay ninyo si Pastor Apollo C. Kibuloy doon po sa Senado, he will be your voice. He will be your voice who cannot be bought, hindi mabili, maski pa anong pera ang offer mo sa kanya. Kaya po, from the bottom of our hearts, we request you to give him not only your support, but your deafening support this coming elections because he will be your voice in the Senate. Ano ba ang mga plano ni Pastor? Yeah. Ang plano ni Pastor, siya po ang magiging warrior ninyo ng korupsyon. Siya ang taong walang bahid na korupsyon. Siya pa po ang tumutulong. Kung siya ang tumutulong sa tao, then we cannot accuse him of anything.
So he will be your warrior against corruption in the Senate. And what will he do? He will push for laws such as the Whistleblower Protection Act that will protect those who have the information against corruption. He will likewise strengthen existing laws so that information sharing, insofar as corruption is concerned, especially from witnesses, will be protected. What else? He also intends to make this country a progressive country. If he was able to make KOJC prosperous as it is, then there is no reason that through the laws that he will be able to pass, he would be able to advance that in sponsoring poverty alleviation bills. And what are these? Number one, he will introduce a comprehensive social protection bill. There is now an existing law on it, Republic Act 11310, or the Social Pension for Indigent Senior Citizens Act. What he will do is to rationalize the existing programs which is abused under the present administration now, such as AKAP, AX. There is a need for this to rationalize. There's no need for it to be stopped, but there is a need for it to be rationalized such that yung mga beneficiaries po ay clearly identified. Dapat meron itong system of publication at saka kung mayroong mag-object, dapat merong remedies. Remedies siya na itong tao na ito, tao ng kapitan, itong tao na ito maraming pera, bakit siya naging proposed beneficiary ng itong mga programang ito. So he would therefore introduce amendments that would provide feedback mechanisms, transparency in the identification of the most downtrodden Filipinos, in the identification of these beneficiaries, so that these social assistance would not be used as a political tool to advance only the interest of the powerful and the political vultures in the country today. This would target low-income families, the elderly, the single parents, as well as the PWD. He likewise intends to introduce in the Senate Livelihood and Employment Generation Act, which would further improve Republic Act 10869, or the National Employment Recovery Strategy, by providing incentives generation to rural areas para mabigyan po ng trabaho. The present microfinance law should be strengthened such that those who are into microfinancing, after a clear policy that has been laid in the bill, will be sovereignly guaranteed, so that would have the clear leverage. In business would have the necessary capital and wherewithal in order for. Marami pa po siya mga programa sa peace and order, sa development at sa environment, pero sa kalimitan po ng oras po ito. But please, we urge you, pwede ba nating suportahan si Pastor Apollo C. Quiboloy? Pwede. Thank you, and maraming salamat po. Syukran, syukran, syukran. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa grabe naman ho. Meron na naman ho tayong napanood. Grabe naman ho itong mga ano na to. Mga masasamang loob na nasa karsada. Grabe. Bang klase ho. Senior lang ni Ma'am Joey. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Ingat ho, ingat sa mga lumalabas sa karsada. Kung meron ho kayong bitbit, kung meron ho kayong, wag na kayong maglagay ng sling bag, backpack, lagay nyo ho sa harap kasi grabe ho itong mga masamang loob na to. Grabe, kawawa yung mga tao ngayon. Napakatindi ho, napakatalamak na naman ng wala na naman ho kasi silang pambili ng pulbur, kaya nagkakaganito eh. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahal natin Pilipinas. Kung di nyo pa napanood itong video na to, i-click nyo lang. Ito.